Sa araw na to, samahan nyo kami, libutin natin yung mga historical place sa Zamboanga. Ako nga pala si Jason Manito. Yung gali si Marvin Ramos. Hello sa tanan. Ako nga pala si Rolly Pansakala. Ako di ay si Arjen Eladio. Ako nga pala si Ranel. Assalamualaikum, ako ay Roman Amanggan. Good day everyone, my name is Ranel Gino from Bismat 1A. So, this video, pag-uusapan natin tungkol sa Plaza Persing ng Zamboanga City. So, ang Plaza Persing sa Zamboanga City ay isa sa mga pangunahing pampublikong po na matatagpuan sa lungsod. Ito ang nakakatayo sa gitna ng Zamboanga City at kilala bilang isa sa mga pangunahing sentro ng aktibidad at ang kultura sa rehiyon. Ang plaza ay nagtataglay ng maraming makasaysayang elemento at simbolo ng nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Zamboanga. So, dito matatagpuan ang monumento ni General John G. Persing, isang Amerikano naging Gobernador General ng Moro Province noong panahon ng Amerikano. Ang monumento ay nagpapakita ng pag-ialala sa kanyang kontribusyon sa pag-unlad at pagkakaisa ng rehiyon. Bukod dito, ang plaza ay nagkapaligid sa mga pangunahing gusali at institusyon sa lungsod, kabilang ang simbahan ng Santa Cruz, ang palasyo ng Silbayan, ang Kapitolyo ng Zamboanga. Ito ang isang pangunahing lugar ng titipon at selebrasyon ng mga taga Zamboanga, kung saan nagsasagawa ng iba't ibang mga pampubliko at aktibidad. Pagdiriwang ang plaza. Ang Plaza Persing ay isa sa mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Zamboanga City at ang patuloy na nagsisilbing bilang sentro ng komunidad at pampublikong buhay sa lungsod. Good day to everyone. Welcome to my vlog. I'll discussing to you now about the life of Vincent Alvarez. Bakit inilagay yung pangalan ni Vincent Alvarez sa isang bato at bakit naging historical event, nakasali sa historical event si Vincent Alvarez. Si General Vincent Alvarez Solid was an Zamboanga revolutionary general who led a revolution in Zamboanga which is forced the surrender of the last Spanish governor general of the Philippines, Diego de los Rosario, effectively ending the Spanish occupation in the Philippines. Si Vincent General Alvarez ay isa sa mga revolutionary na naganap dito sa Zamboanga. Isa siya sa mga lumalaban sa mga Spanish noong panahon ng Castilla. Si Alvarez studies in his elementary course of the Licoma de Zamboanga inside the front of the pillar. During his service as the governor general, he joined the Katipunan when it was established in 1892. Si Vincent Alvarez ay isang Katipunero din. Kaya nga inilagay yung pangalan niya sa bato dahil siya ay isang naging bayani sa ating lalawigan. Siya ay isang revolutionary na lumaban sa panahon ng Kastila upang maikamit natin ang ating tagumpay at ang ating freedom. He was used his position established in 1892. He has used his position to pass valuable information to the Katipunan. However, his membership was discovered when the Philippines Revolution erupted in 1896. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb. Hi everyone, I'm Arjen Eladio from BSN A1. Happens
yan ay kaya tinayo ng mga USA dahil ito ay magiging parang lungga to ng mga military, USA military. Yung pagkatapos ito ay ng 1937 ito ay nabago, binigay ng mga Amerikano sa mga Pilipino itong building na to. Ang building na to ay tinatawag na ngayon ng Zamboanga City Hall, pero noon hindi ito Zamboanga City Hall. Ang pangalan ng Zamboanga City noon ay ang pangalan niya is, totoong pangalan niya is Zamboangan. Nandun talaga nagmula, pero nabago na. And then itong City Hall ay originated talaga ng mga Pilipino, kasi ang mga Pilipino talaga ang gumawa. It means ang mga Pilipino ay mga architect na pala, sila ang gumawa ng gusaling ito. Kaya ito tinatawag na historical value, na kasali siya sa historical places dahil ang mga Pinoy talaga ang gumawa. Itong malapit na Rizal Monument Park, itinayo to malapit sa City Hall, kasi dito nilagay din ang isang flag na every Monday ay nag-schedule sila ng flag ceremony dito talaga sa Rizal Park na to, kasi nandyan yung Philippine flag ay anthem, nandyan nakalagay para lahat ng tao ay hindi makakalimot. Kaya dyan yan tinayo. It means matagal na talaga itong City Hall na itinayo dito sa Zamboanga City. Hello, ako si Romin Amdani mula sa BSED Math 1A. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga historical places sa Zamboanga City. Ito ay ang Banks of the Philippine Islands. Ang Bank of the Philippines Island ay ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas. Ito ay itinatag noong 1815. Ang unang sangay ng BPI sa labas ng Maynila ay binuksan sa Iloilo City noong Marso 15, 1897. At noong 1912, binuksan ang pangalawang sangay sa Zamboanga City. Ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng Zamboanga City gaya ng Fort Pilar at City Hall. Ang unang BPI sa Zamboanga ay pagmamayari ng isang mayamang mangangalakal na Chino na si Francis Barrios. Ang ikalawang palapag nito ay naging tirahan ng isang Amerikanong general na si John Jacob Pershing. Ang branch ng BPI ay binuksan sa silong ng bahay ni Barrios noong 1912 at nananatiling buo ngayon at patuloy nagsisilbing pangunahing sangay ng bangko sa lungsod. Ipinagdiwang ang centennial year ng BPI Zamboanga Branch noong August 17, 2012. Sa pagdiriwang ng 100 taon ng BPI sa Zamboanga, ang bangko ay nagbukas ng museo upang tumayo bilang saksi sa yaman ng kultura at pamana na ipinagmamalaki ibinahagi ng BPI sa Zamboanga. Ang ikalawang palapag ng gusali ay ginawang lifestyle museum na nagpapakita ng buhay sa Zamboanga noong binuksan ang BPI. Nakadisplay sa loob ang iba't ibang commemorative materials sa kasaysayan ng BPI. Ang museo ay tunay na naglalarawan ng kabaitan at kagandahan ng kultura at lipunan ng Zamboangueño. Kaya naman,
Ang bahay ni Barrios ay tinawag na the last standing Spanish era residence sa Zamboanga City. Lumitaw ang BPI mula sa mga digmaang At ngayon, papasok tayo sa museum at samahan niyo po kami. Tara! Tara! Hello, I'm Marby Ramos, and I'm introducing the Fort Pilar Museum. Now, let's look at the background of this National Museum. At the southeastern of the town, near to the waterfront, is a solid squat building, partially restored to maintain its historical character. Inside, it is a museum with several impressive and recently renovated as a galleries. The marine exhibit includes some sophisticated displays, and across the inner courtyard is terrific ethnographic gallery in the boat-dwelling Sama de la Wood, otherwise known as the Bajau or Sea Gypsies. Walk around the ramparts of 360 degrees views of Zamboanga City and the BC Ocean. Fort Pilar Museum is the #1 historical landmark in the Zamboanga City. It was built by the Spaniards as a defense fortress during the Spaniards' colonization. Inside the fort is now used by the National Museum of the Philippines, where galleries of photos and artifacts showcasing in the rich historical cultural heritage of Mindanao. The place is clean as well and maintained the entrance fee. The entrance is free. Other galleries include the exhibition of 18th and 19th century prints the Southern Philippines, portal the Nexus barter, trade, and exchange. It is abandoned by the Spaniards in 1898 and occupied by the US in 1899. Seized by the Spanish in 1942, and it's finally claimed by the Philippines in 1946. Good day everyone, my name is Jason M. Manito from BSF Math 1A. Ating puntahan is yung Fort Pilar. Tara, tapos tayo. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito sa Zamboanga City. Ito yung lugar na naging kanlungan ng mga tao na may takot sa Diyos at may mga matitibay na pananalig at naging instrumento din ito upang magkaroon ng bagong pag-asa. Ito yung tinatawag na Real Fuerte de San Jose o mas kilala natin ngayon sa tawag na Fort Pilar siya. Alam niyo ba na mahigit 3 siglo na ang nakalipas noong ipinatayo ang makasaysayang kuta ng mga Espanyol, yung tinatawag na Real Fuerte de San Jose. 1635, inaprobahan ni Juan Cerezo de Salamanca ang kahilingan ng mga Jesuitang obispo kay Pedro Sasito na noon ay gobernador niya nunod sa Pilipinas mula sa 1633 to 1635. Ang pagpapatro
bilang isang sa mga matatapos. Video na yan lahat, ganyan. Ang dirikmang Moro sa panahon na hindi pumayag na mapasakop o magpa sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Espanyol na patuloy lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ang Rio Fuerte de San Jose ay pinano o hinap Nelson de Vera ang kauna-unahang Guillermo Epista na nagplano at nagpatayo ng kutang Rio Fuerte de San Jose, o mas kilala natin ngayon na Fort Ilancia. Noong Hunyo 23, 1635 na siyang araw din na pagtatat ng Zamboanga bilang isang lungsod. Ang Zamboanga noon ay kilala bilang sa pangalan na Jambangan. Ang Jambangan ay hango sa salitang tausok at sa mabangingin na ang kahulugan ay halaman. Ang pagpatayo ng kuta sa ilalim ng Panginoon Sebastian Hector de Corcuera na dating gobernador ng panahon, dahil sa hindi sapat ang mga manggagawa, ang mga Pilipino na nagmula sa Cavite, Cebu, Bohol, Panay at ay itinapon para tumulong sa mga Kastila, Mexicano at Peru sa pagpatayo ng kuta. Ito rin ang panahon na pinakahan ng Chabacano bilang isang piling na kalaban, naging isang ganap ng Leonovita sa mga para sa kalaman ng lahat. Nagiging isang bahay bilang kita na walang pamang sa kultura. Binabasan ng pagbadigay lang na dahila. Ito ay ginamit ng dalawang individual nag-uusap naman dalawang kapna dita sila. Walang komunita na ginagamit. Umaasa lang sila sa mga upang may pilihan ang isa't isa. Ang Fort de San Jose ay muli sinalagay noong 1646 at kinalaunan ay inabandona ng tropang Espanyol at bumalik sa Manila noong 1662 upang tumulong sa pagkikipaglaban kay Koxinga. Noong taong 1669 muling itinayo ng mga misyonaryong Huwesta ang kuta matapos muling wasakin ng mga pirata at traders, at pinalitan ang pangalan bilang Rio Fuerte de Nuestra Señora la Virgen del Pilar de Zamora bilang parangal sa patron ng Birhen ng Espanyol. Ay muling sinalakay ang kuta ng hari ng Bulik ng Maguindanao kasama ang 3,000 kapanalit nitong Moro. Ngunit matagumpay pa rin dinipensahan ng mga Espanyol ang kuta. At noong 1798, binomba muli ng British Royal Navy ang kuta, ngunit muli itong nadipensahan at napatunayan na matatak upang maitaboy ang pag-atake. At noong 1734, ang imahe ng mahal na Birhen ay inilagay sa taas ng kuta ng silangang pader. Ginawa itong
panlabas na dambana na may altar. At alam niyo ba na hindi lamang labanan ang nangyari dito dahil nagpakita ang mahal na Birhen Maria. Kita ito sa isang sundalo noong Disyembre 6, 1734 sa tarangkahan ng lungsod. Panang sundalo ng minto ito, ngunit nang makita ito bigla siyang lumuhod. At hanggang ngayon, ang Fort Pilar siya patuloy pa rin dinadarayo ng mga turista na nanggagaling sa mga iba't ibang bansa. Ito ang nagsisilbing puntahan ng mga tao na may problema at gustong humanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true. Okay? At ngayon guys, dito na natatapos yung ating video sa paglibot sa mga historical places dito sa Zamboanga City. At maraming salamat dahil sinamahan nyo kami libutin yung mga historical places dito sa Zamboanga. Yun lang. Bye. Bye. Salamat.